Okay everyone, eto na naman tayo ni Tito Vlogs dito sa Not Financial Advice. At ngayong linggo to, Tito, grabe yung mga nangyayari sa buong mundo, no? Yung gera, ano ba yan? Gera nga ba yun? Ano nangyari doon, Tito? At paano ba naapekto yung mga presyo ng iba't ibang bagay? Hindi lang Bitcoin yung mga iba't ibang bagay kasi sa mga may hindi alam, kaya ko lang kung paano mo hindi alam to, no? Pero All over the news all over diba? the news, This oo, na weekend. binomba at nag-attack ang US sa Iran at dahil dito na-affect yung buong Middle East at even Europe. Alam mo yun, di ba? Yung nag-attack ang US sa Iran tapos ang Iran nag-retaliate, binombahan Yung mga nasa Middle East na countries like yung Dubai, Abu Dhabi. tapos lahat-lahat ng mga paligid. Grabe. Yun yung mga yun yung may mga US bases Yes. Kaya nila inunang atake. Kumbaga retaliation attack. Pero ang problema kasi, no, hindi ko alam kung hindi ba maayos yung guiding system nila. Tinamaan yung, for example, malapit daw sa Burj Khalifa ba yun? Burj Khalifa ba yun? Yes. Tumama mismo dun sa tabi daw nun. Tapos may iba naman, civilian area sa tamaan. I think it's about yun sa sa interception nung mga missile. So pag in-intercept mo sa air, syempre, bumagsak. kung saan man sila mag-i-intercept, Yun. may babagsakan at babagsakan talaga. Tapos yung problema pati yung airport, Dubai International Airport, yung pinakamalaking hub, international, nagsara. Completely. Tapos ang napansin ko nga dito, nung araw na yun, nakita mo yung nangyayari sa presyo ng Bitcoin, bumagsak to 63. 63, 62. Nasa ganun. Grabe yun, bagsak, di ba? So, hindi lang yun. Ngayon, tapos gold naman. Yung gold kasi sarado ng gold market ng weekend. Yun. Yung commodities market, sarado siya but it's being traded sa mga crypto exchanges. Kaya nakita natin na yung XAUT, yung Yes, crypto tethered gold na gumagalaw. crypto, gumagalaw talaga. Talagang nag-pump. And then kanina, pag open na nung market, ng 7 a.m., no? Usually it opens at 7 a.m., gap up na. Habol yun. Habol na. So, okay. But one good thing, no? Kasi I've been trading gold since 2023. So tinitignan ko yung price action niya. And I'm doing it na intraday Talagang Okay. active trading. Doon sa channel ko, I was discussing last week. Kasi may nakita akong bullish consolidation pattern sa 4-hour chart. Okay? So, what I do kasi sa technical analysis, bukod doon sa mga patterns at bukod doon sa TIPI trading system na ginagamit ko, yung time count, importante sa akin. Ano yung time count? Tinitingnan ko kung kailan posibleng mag-breakout based doon sa pattern. Yes. Okay? Kasi when you draw a triangle, when you draw a box, may mga dulo yan no? Based doon sa time count. So, last week, I think mga Tuesday or Wednesday, nung nakita namin yung bullish consolidation pattern, sabi ko dapat ito mag-break to the, kung bullish to, it should break to the upside either Thursday or Friday. If hindi ito magbe-break pataas, most likely by next week or which is this week, pababa tayo. Bart Simpson yun kasi that's another pattern. So that's the beauty of technical analysis Kasi pag nakita mo yon, it's forming like a bull flag, no? Pero kung tumagal yon, hindi na siya bull flag kasi masyado na mahaba yung flag niya. Pwedeng pababa yung pa Bart Simpson. So what happened last Friday, before all of these attacks happened, bumasag na siya. Before na siya. Yes, before. Do you think it's before dahil siguro may mga narinig na sila tapos inunahan na yung markets, nag-aabol yung iba? Possible na ganon. Possible na nakita na nila. Kasi if you remember, isa sa mga kwentuhan din natin, di ba? I think 2 weeks or 3 weeks ago, sinabi na natin na may dalawang aircraft carrier na pumuposisyon. Yes. Malapit sa Iran. Yes, kaya most likely anticipated na yon na anytime mag-a-attack talaga yung US. Bakit ka naman maglalagay ng aircraft carrier sa strategic location? Ano yun? Pinarada mo lang. Pinarada lang, wala lang dahil kailangan lang pumarada, ganun. Pero alam mo, isa pang tumaas, oil. Grabe. Ano tingin mo, yung pagtaas sa presyo ng oil, gaano katagal kaya yung aakit pa ba? Tingin mo nasa ceiling na tayo for now? Actually, yung price ng oil kasi, syempre, alam mo naman, pagka may tension sa Middle East, apektado talaga yung presyo ng oil kasi yung supply can be hurdled di ba? Yes. Ang isang malaking effect nito is yung Strait of Hormuz yata,
kung if I'm correct, Tama, yung pronunciation. sa pangalan, 20% of the world's oil dun dumadaan. So imagine 1/5 yung affected. Wow. So hindi makadaan ngayon dahil nga may May gera. gera eh. So hindi makadaan. So that's 20% of the world's supply. Hindi mo madidistribute. So before kasi, madali i-solve yung oil crisis. For example, nagkaroon ng gera sa Russia and Ukraine, di ba? Apektado yung production ng oil. Yung other countries can supplement eh. Yes. Diba? Halimbawa, walang production sa Russia. So itong yung sa OPEC, yung sa Middle East can ramp up production para to compensate yung hindi na puproduce ng Russia. Yes. But the problem now is hindi yung production yung daanan eh. Oh. Daanan. So kahit na gusto nilang damihan yung production nila, hindi nila madidistribute. Yeah, logistics yung problema. Yun. So ngayon, kaya nga yung tanong mo, hanggang kailan? Yun yung magiging tanong dyan. No? Kung hanggang kailan tatagal yung conflict na yan, kasi it will affect prices, 'di ba? Kasi alam naman natin na pag tumaas ang presyo ng langis, halos lahat ng presyo ng bilihin tataas 'yan. So inflationary 'yan. Yeah, as a matter of fact, dito sa Pilipinas maapektado tayo ng presyo ng pagtaas ng oil at tataas ang presyo ng mga bilihin dahil dito. Sigurado 'yan eh. Pero ako naman tingin ko hindi ito tatagal din naman masyado dahil napatay na nga yung supreme leader ng Iran tapos karoon sila ng interim, pinatay din. Oo, yung sumunod na. And here's the interim leader, supreme leader, patay. So ngayon, yung pangatlo, sinusunod. Wala gusto pa. Ayoko sumunod. Ayaw magbuwis ng buhay. Oo, buwis buhay yan eh. Kasi nakahanda ang US. Pero at the same time, problema yung regime change. Kasi nga, parang walang long-term plan ng US. Gusto lang na mag-attack. Tapos pag pinakinggan mo yung words ni President Trump, lumalabas, parang, I gave you this gift. Tinanggal ko yung leader nyo. Bahala na kayo. Good luck to you. Wala nga silang maayos na organisasyon, oposisyon. So, yun ang mahihirapan dito sa area na to. Kasi kung hindi magkaroon ng maayos na regime change, baka maging prolonged war to. Na they're gonna keep retaliating. Unless nga manalo yung opposition na sabihin na tama na to, ayusin na natin gobyerno, then matitigil to. So, hopefully, magawa ng paraan na maitigil to. Kasi daming kawawa dito eh. Maraming mga civilians na nadadamay dito na unnecessarily eh. Especially kasi, halimbawa sa atin, no, yung marami tayong mga OFW sa Middle East eh. Diba? So affected talaga yan, no, na dito sa conflict na to. May isang ako nakitang video, isang OFW nagla-livestream. In the middle of her live stream, sumabog sa matabi ng apartment niya yung isang kung nahulugan ng missile or ano, literally nag-block yung live stream niya. Talagang nakita mong yumugyug yung condo niya tapos black na lahat. Oo, malala talaga. Oo, kaya we pray that matigil na to and para lang wala ng casualties. Ngayon, of course, beyond yung profits mo o yung paano mo ito-trade, of course, mas importante human life. Yes, diba? Yung safety, yun pa rin syempre importante. Pero tanong ko sa'yo, no, paano na to na-affect yung financial markets at may mga nagtitake advantage ba ng sitwasyon na to ngayon? At how is Iran dealing with this? Okay, kasi yung mga ganitong conflict actually apektado talaga yung macro, no, yung kabuuan, financial market, no, especially when yung mga ganitong conflict na pwedeng maging prolonged, di ba? And you're talking about oil na naaapektuhan. So, alam natin na ang laki ng effect ng presyo ng oil sa inflation. Okay. And so, oil went up. I think nag-75 ang oil. It went up by 12% in one single day. Pero it's correct. Grabe. Okay. Gold acted as a safe haven asset. Pag may conflict, lagi ang takbo, okay, gold tayo. So, na-prove na kasi ni gold talaga na siya yung safe haven asset. Yes. May conflict sa akin kayo, kay gold tayo. So, gold also went up by 2% yata today or more than 2%. And then, si Bitcoin, surprisingly, surprisingly, kasi, Bitcoin, sabi ko nga, dalawa yung narrative niya eh. It's either, sometimes it's a safe haven asset, and then, most of the time, it's a risk asset. Yes. Okay? Risk on. So, for the past few months,
hindi nag-a-act si Bitcoin as a safe haven asset, 'di ba? Even with all of these conflicts, 'di ba? Yung sa Venezuela, si Bitcoin wala, steady lang siya sa pagbaba Yeah. niya, 'di ba? Steady lang siya. So, nasa risk it is considered as a risk asset, no? In the past few weeks and months, no? Okay. Ngayon, what surprises me is that last weekend, hindi masyadong gumalaw. Di ba bumaba ng 62 tapos umakyat ng 67 yata? Now we are at 66. Oh. Diba? So sabi ko, ano ba, nawawala na, medyo nababawasan na ba yung pagiging risk asset ni Bitcoin? yun yung ano ka, ina-observe ko eh. Kasi usually, pag may mga ganong conflicts, syempre, takot eh, di ba? Takot yung mangingibabaw sa'yo. So usually, yung risk asset nauunang bumaba yan, especially crypto. Open ng 24/7. Nung Saturday, Sunday, bukas siya eh. Oh, as a matter of fact, yung binagsak niya is from 66 to 63. 5% drop. Immediate drop to 5%. Nagupati ako, wow, laki ng drop. Oh. Pero yun na nga, immediately, parang knee-jerk reaction yan eh. Kasi nga, walang stop yung crypto eh. Hindi kagaya ng mga stock market na pwedeng May circuit breaker. may circuit breaker ang gobyerno dito eh. Pero to crypto wala. Eh. So I like that na walang circuit breaker kasi dito mo malalaman talaga kung ano ang totoong halaga ng mga tinetrade mo. So dito nakita mo kahit bumagsak ng 5% yung Bitcoin, immediately nung kumalma na yung mga traders, sabi na, teka. Napatay na si Kameni. Mukhang hindi naman to kasing lala ng tingin ko. Bam, nag-bounce back. And it bounced back strong. Bumalik din to where it was at. Kumbaga, noise ang dating na to para sa... Kasi we're back where we were at and even stronger. Bakit stronger now? Nakita mo na yung support, kumalma yung mga knee-jerk reaction, ingay, and we're still on track towards a particular scenario or at least cycle na nakikita ko dito. Kaya para sa akin, itong mga events na to, which is we're gonna talk about later in more detail, ano ba talaga to? Ano ba talagang effect niya sa presyo ng Bitcoin? Ano ba ang effect niya sa mga assets, whether it's risk on or risk off? With gold kasi tingin ko talaga, tama yung sinabi mo na meron siya talagang hedge against risk yan eh. So, yan ang pinupunta talaga ng tao pag may gera. At nakikita mo sa presyo talaga yon. And honestly, for me then, I think it's a good idea naman pag may gera nga to have a little bit of gold. Hold on to that. Of course, I like the digital version. Hirap may dala ka talagang physical gold eh. Subukan mo ilabas yun sa bansa mo, hindi kaya. Pero yun yung nakikita ko nga how it's gonna play out here eh. Pero tanong ko sa'yo, yung isang topic na gusto kong pag-usapan, Tito, yung pagdating sa pera in Iran. And kasi pag may gera sa Iran, syempre natakot ang mga tao doon. Did people buy Bitcoin? Did they get out of Bitcoin? Was Bitcoin being traded during that time? Kasi parang naririnig ko din that nung nangyari to sa Iran, na sumara yung mga bangko, it proves the Bitcoin theory eh. Na you can use Bitcoin now to get out to a safe area, dala mo yung assets mo. Meron akong isang nabasang article about it na yung government ng Iran, they allowed miners to operate in Iran. Tapos sinubsidize nila yung cost. Mining cost. Mining cost. Pero ang premise is bebenta sa kanila sa government yung Bitcoin. So, most likely if that article is true, most likely even the Iranian government holds a lot of Bitcoin, most likely. Right. Okay. Kasi nga, sabi mo nga, in terms of conflict, you want to go out of your country, pwedeng Bitcoin yung dala mo. Yeah, at saka hindi lang yun. Kasi nga, pag tinignan mo, maraming countries ayaw nang gamitin ng US dollar as a global reserve currency. Especially in the Middle East, in Russia, China. There are sa BRICS nations, marami nang umiiwas because of the uncertainty that the current administration is posing on global trade. So, Bitcoin becomes that safe haven in a way, or gold. Dalawa lang naman yan eh. Yung mga traditional humahawak ng gold, and they still do, and may isa naman humahawak ng Bitcoin. For the residents naman, it's a good way to hold their assets pag Bitcoin. Mas mabilis eh. Kaysa gold. Kaysa gold, yes. Oo, yun ang nakikita ko dito. Now, speaking of global reserve currency with the US dollar, okay. Syempre, ayaw naman ng US na
hawak. I mean, I think US naman has shown that pag may aggressive neighbor o kaya may neighbor na belligerent o threat, syempre may hawak sila sa sa reserve currency na yun eh. Now, Iran is still using the US dollar ba as a reserve currency? I think yun pa rin ang gamit. Okay. I'm not sure. I'm not sure, but I think a lot of countries pa rin naman kasi are using it. But there are also several countries na who are slowly diverting to other assets like gold, no? Yung Saudi din, no, yung dati 'di ba yung petrodollar, 'di ba? Hindi na sila nag-renew ng petrodollar, meaning yung Saudi oil is priced in US dollar. Now, the Saudi oil they can sell it sa China direct. Right. And babayaran sila ng yuan eh. Oo. 'Di ba? So Convert na lang nila. makikita mo na slowly yung mga countries natututo na sila na teka, ba't dollar yung ginagamit natin? Pwede naman natin gamitin yung ibang currency na we can agree on. Hindi pwedeng kontrolin ng US o ng isang bansa. So ang isang maganda na nakikita ko rin going back dun sa conflict sa Iran is imagine if you are an Iranian citizen and you want to go out of your country because there's a conflict, no? And if you have Bitcoin, pwede kang lumabas eh, 'di ba? Dala mo lang USB eh. Yes. 'Di ba? Yes. Diba? For example, meron kang ang inipon mo Bitcoin instead of saving your money ng maybe Iranian or gold, no? Or fiat currency, and then nagkaroon ng ganitong conflict and then you want to go out of your country, ang hirap magdala ng Physical cash. diba? Oo. Physical cash. Mahirap yan. Pero pwede mong dalhin yung Bitcoin. So kung may Bitcoin, kasi yun yung isa sa mga advantage ng mga ganitong, pag may mga ganitong conflict. So most likely nakita din yun. Kaya nakita natin yung Bitcoin. Naging steady yung price. Yes. Most likely makikita mo rin yung role talaga ng Bitcoin in terms of conflict. You want to go out of your country, you can just bring your USB, your seed phrase. You don't even need the USB, I was gonna say. Oh, yeah. Kahit na sulat mo lang seed phrase mo, Yung seed kahit saan phrase. pwede mo na i-access yan. Huwag mo lang walain yun. Baka Wala biglang mawalain. mamaya ng konti na may tinatapong ka mga resibo, nasama mo yung seed phrase mo. Saan ba yung seed phrase ko? Iyari ka doon. Kaya kata mo na yung sibo. Oo. Diba? Pero may isa pang way. I mean, for people that don't use the decentralized or Web3 wallets or yung Bitcoin wallet, for example, yung isa pang paraan is just to go through an exchange. Diba? Yes. Alam mo naman ang password mo sa email mo or sa pupunta ka lang sa browser. Pag nakalabas ka na ng bansa, open mo yung Access mo doon. access mo yung exchange, tapos i-convert mo na kung nasan ka na. Oo, Tapos, pwede rin yun. di ba? Tapos padala mo na sa credit card mo or debit card na na crypto. Ganun lang naman, di ba? Pero ang lang problema is kung yung mga exchange ay baka bawal sa bansang 'yon. Oo. Di ba kasi may mga strict mga regulations yung mga yan, di ba? Para sa akin, ano yung pinaka-strict dyan sa lahat ng mga countries? US, syempre. Bakit nasabi mo US? Kasi I mean, I thought Canada was strict, Australia, strict din naman sila. Some countries of Europe, hindi, Europe parang mas lenient, Europe parang mas open pa, no? Oo, mas open pa ang Europe eh. Pero ang US talaga parang gusto kasi nga nilang kontrolin eh. So kaya talagang ini-strikan nila. So and speaking of exchanges, meron recent article about Binance eh. Related din ito sa Iran. Sa gera, Oo, sa gera na some senators are asking Binance to explain kasi may nakita sila na mga transfers from Binance platform, no, papunta ng Iran. Yeah, no. So I think it's worth 1.7 billion dollars eh. Right. So, syempre, pinagpapaliwanag ngayon nila si Binance. So, kanino mga napunta to? Bakit nagkaroon ng transfer papuntang Iran? Saan ginamit ito? 'Di ba? So, yun yung isa sa mga iniimbestigahan din ngayon, ha? At ang interesting doon sinabi mo, no, is the report came from Homeland Security. Nakagawa sila ng report. So they did look into it na the flow of funds eh. At nag-alala sila because they saw the flow of funds going US dollars moving from different accounts all the way to accounts in Iran connected with the Iranian government. So may direct link yan na 1.7 billion. Ngayon, ang tanong ko lang dito ngayon is
first of all, Binance kasi has already been caught na eh. Before. Last cycle, di Oh, ba? kaya nga nakulong si CZ eh. Pero sige, pag-usapan nga natin yun, mali ba yung ginawa ni CZ? Nung last time kasi kinulong siya kasi sabihin natin, Ang oh kaso sige, niya money laundering, di ba? oh money laundering yung claim kasi nga ang nangyari doon, yung kay CZ, di ba Binance, may Binance USA. Okay. Iba yung Binance USA sa international Binance eh. For Kasi ang people that Binance don't know- USA, Binance.us yan, ang Yes. domain. Yung international Binance, Binance.com. Oh, tapos yung Binance USA are for American citizens na may kailangan ng KYC. Hindi mo ma-access ang Binance.com sa US unless you have VPN. Okay. So yung Binance USA kasi, yun ang ginagamit ng mga US citizens because kailangan ng KYC, kailangan highly regulated and monitored by the SEC and every government agency to make sure na walang kalokohan nangyayari doon. Ang problema nangyari doon sa mga may hindi alam, para alam niyo yung buong kwento na to, was, yung mga top execs ng Binance were very helpful sa mga US citizens na gusto mag-move ng pera because it's their money. And the way they saw it was, pera mo naman yan, kung di mo idaan sa amin, idadaan mo rin sa ibang paraan, tulungan na lang kita idaan dito sa Binance. Kasi Binance.com, Binance.com, oo. So kasi as a US citizen, they can register with Binance.com. They're not supposed to, pero they can kung masusircumvent nila yung pagbablock ng website, di ba? So may mga nag-sign up daw na US citizens on Binance.com and then from there, they were able to move money outside of the US. Yun ang ikinagalit ng US government. Na then they consider it money laundering. Kaya itinigil yung Binance US site or parang na-fine, na-question, tapos baka tatanggalan pa nga ng lisensya. And of course, Binance didn't want that kasi malaking market ng US eh. Yes. So they were like, okay, so let's comply. Kaya pumayag na dapat comply, bayad ka ng fine. Magkano yung fine? 4 billion ba o 6 billion? It was a ridiculous fine. Binayaran ng Binance because they can. It's the biggest fine in financial history if I remember correctly. Tapos nagpakulong si CZ for what? 6 months? I don't remember yung details eh. Tapos ngayon, di ba, nung bago lumabas si President Trump, bago nanalo o pagkapanalo yata, na pardon na eh. Oo. Siya. So yun yung nakikita kong parang pwede mangyari ulit ngayon. Ang problema nila, kung mapakita nga na may ginawa silang pagtutulong sa pagpunta ng mga pera sa Iran, I think they could face a similar fine. But do you believe na alam ng mga executives sa tinulungan ba nila? Or tingin mo ito lang mga wallets are just moving money? Kasi from what I remember, pag tinignan mo yung article, parang there were over 1,500 accounts. Small accounts, all moving money. Kaya mo, I mean, if I was the platform, unless sabi mo sa akin, oy, we're about to attack Iran, at may ginagawa silang kalokohan, I need you to monitor it. And I don't know if it's even possible if it's on an international site. So maraming complications to eh. Kung sa US, pwede mo-monitor. Ma-monitor, yes. Pero can the USA monitor mo yung international Hindi pwedeng lumabas ang pera from the US papuntang Iran. Ba't pumupunta dyan? Malay mo, hindi naman talaga nila pinansin yun. So if the executives did not help those accounts move money, would they still be liable for, I don't know, is it considered money laundering or financing terrorist organizations? Yun nga ang kina-question ngayon, no? Kasi paano nakapag-transfer ng ganon from US? Kasi of course, for example, you have a US account, ang gusto nga kasi ng US gamitin yung Binance.us. Ngayon, if these people opened an account sa Binance International to funnel, diba? To funnel or send money palabas, okay? So, syempre, pwedeng questionin ngayon ng US yan na, bakit nakapag-open to mga US citizen dito sa site mo na isa? Diba? That's number one. Number two, kung ang gamit man nila is yung Binance.us and then they funneled, kasi syempre sa crypto naman, diba? All you need to do is a wallet address. Yes. It doesn't matter kung nasaan yung wallet address na yan. Kung You're right. It doesn't even have to be a Binance. You Yes. literally go to any Web3 wallet. So pwedeng galing siya sa Binance.us talaga na account and then they funneled it to a Web3 wallet papunta ng Iran. So possible din yon. Ngayon, kung dadaan naman siya dun sa Binance.us na account, kasi yun yung compliant Yes. na company. So may mga proper reporting yan. May mga transaction limits yan o kaya at least man lang na may mga pumpa-flag dyan na suspicious transaction just like what we're doing sa traditional finance, di ba? So I think
kung may na-violate ang Binance doon, no, sa part na yon, pwede talaga silang tanungin, pwede silang pagpaliwanagin. Okay. Pero interesting yung binanggit mo. If they were US citizens, what if they were not? Di ba? Pero US dollars yung tumatakbo. Oo. Pero yung dumadaan kasi are not really US dollars. They're crypto. USDT, USDC. So, medyo mas complicated to, I think. And I'm curious on how Binance is going to explain. Pero alam mo takot ko for Binance? Isipin mo dito sa Pilipinas, di ba? Wala na. Wala na sa Play Store. Yes. Hindi. Google Play Store. Oh. Store. Sa Apple, meron pa. Meron pa. Oh. Pero baka nga mawala na rin. Hindi natin alam eh. With all the problems they're facing, I think Binance may hit a point where baka dahil sa sobrang laki nila, they're about to start going down the ranks of the biggest exchanges. Baka ma-overtake sila ng mga competitors nila na hindi pa napapansin ng US government, na baka nga hindi allowed to trade in the US. For example, OKX and Bybit. I don't know if you can access it in the US. Parang if I remember correctly, Canada nga, I don't think you can access it. Hindi rin yata eh. Hindi Oo. rin yata eh. Kasi sa US, sobrang strict eh. So, Right. most likely, they can't also access it. Pero even if they can't access it, they have enough trading. They're big. The trading volume in these exchanges are in the billions per day, if I remember correctly. So, Pero you know, when you compare it sa Binance, I read an article, kinumpare nila yan eh. Kung ano yung market share ng Binance Yes. versus all the Yep. other, sobrang laki ng nasa kanya. I think 70% yata yung market share niya. naalala ko pag nakita mo parang, I don't know the exact numbers right now, pero sabihin natin, back then in the heyday of pag yung bull market, sabihin natin nasa, again, don't quote me, hindi ko, I'll give you an example lang. Parang sabihin natin ang Binance is 3 billion a day, sabihin natin. Pero yung kalaban lang is only 300 million. Yes. Parang gano'n, is 10%. Yes. Or 20%, 600 million, parang gano'n. Pero yun ang gano'n kalaking difference. Pero even now, doon sa article na nabasa ko, ang laki pa rin talaga ng market share ng Binance. Na curious tuloy ako. Check mo yan. Pero having said that, I do believe that this will have an effect on Binance's domination. Now, I'm not saying Binance won't be dominant anymore. Ang sinasabi ko lang na pag hindi nila maayos yung mga ganitong mga problems sila with governments, they could get banned in more countries. Makakainan sila ng market share. Oo, Definitely. makakainan talaga sila. So mararamdaman nila yon, mararamdaman nila na lumiliit ng paunti-unti yung market share. Yeah, and kakainin niya ng mga kalaban. Kasi naalala mo nung first time nangyari yung issue sa Binance Philippines, nakain yung market share nila eh. Pumunta sa mga iba't ibang mga players. Hindi nga pumunta sa mga local Philippine exchanges yung pera eh. Lumipat lang sa mga international exchanges na iba. Naalala ko yun eh. So, ngayon, Tito, sige, pag-usapan naman natin ngayon, dahil pinag-usapan natin yung Iran war, how it affects the price, gold, Bitcoin. Do you really believe ba, may effect ba, or ito ba ang cost nung pagbagsak ng mga presyo sa mga cryptocurrency, especially with Bitcoin? Naniniwala ka ba doon? Ako, I always look at the technicals muna eh, before the news. Okay. That's how I process eh. Pag nagtitrade ako, muna. Muna macro. Okay. In a bear market or in a bull market. So yun yung Yun ang una. yun yung una, yung kabuuan. And then second, I look at the technicals. Ano yung sinasabi sa akin ng chart? Uptrend tayo, downtrend ba tayo? Bearish ba, bullish ba tayo? And then I look at the news. Last ko talaga kino-consider yung news. Bakit? Kasi when I was trading PSE back in the day, nung bago rin ako, nung newbie ako, napapansin ko na kapag gumalaw yung presyo ng isang stock, after gumalaw, may kasunod na good news. Hanap ka na sa dyaryo, may good news na yon. Either may press release yon, may bagong development. Okay? After gumalaw, nakamove na yung price. Pag gumalaw naman pababa, hanap ka na sa dyaryo, makikita mo, may bad news naman yon. So meaning, most of the time, observation ko, nauunang gumalaw yung price, pumorma yung price before lumabas yung news. Okay? Most of the time, not all the time. Okay. Most of the time. Okay. Ngayon, sa technicals kasi, ang napansin ko, for example, in a bear market, so macro, di ba? So kita mo, bear market.
Pag nasa bear market ka, yung mga good news, even may good news, dinidiscount yun eh. Hindi pinapansin eh. So, hindi masyado gumagalaw yung presyo paakyat. Supposedly, dapat, di ba, pagka... Paakyat, pag may good news. Dapat paakyat siya pag may good news. Since sa bear market ka, tapos halimbawa, ang technicals mo, bearish din, so hindi masyadong naaapektuhan. Pero kung nasa bull market ka, may lumabas na good news, natutulak, nag-move yung price based dun sa direction ng trend eh. So meaning to say, nauna mo munang in-establish yung trend, Okay. then samahan mo ng positive news, it can accelerate Right. kung saan man papunta yung price. So parang how I treat news is an accelerator. Accelerator up or down? Up or down. Oh, Accelerator okay. up or down rather than trigger to move the price. So okay, so just to clarify what you mean, para sa ating mga viewers, sinasabi mo that you don't believe that the news or the events are causational to the price. Kumbaga, hindi yun ang rason sa movement ng price. Not all events not all events. So meron kasi tinatawag ng mga black swan events eh. Okay. Na yung hindi siya na factored in. Okay. Hindi siya na factored in. Kaya pag nangyari siya, meron siyang knee-jerk reaction talaga doon sa market. Like for example, yung COVID, di ba? So Yun. nangyari, Black Swan. 3 days ka, bagsak ka, di ba? Itong recent na Iran, di ba? So nakita natin, kinukwento ko kasi, di ba? Nagpumusisyon na yung dalawang aircraft carrier eh. So, most likely, anticipated na magkakaroon ng war. Ngayon, when I look at the chart of gold, di ba, I was telling you kanina, merong bullish consolidation ako nakikita. So, pag bullish consolidation, there's a likelihood that it's gonna break to the upside. And it broke before all of these attacks happened. Right. Ibig sabihin, tapos ngayong umaga na lang, pagbukas ng market, lalo pa niyang pinush pataas. So, nag-accelerate siya. You know, even if you take a look at the chart of oil, ang tagal ng breakout ng oil sa downtrend. Okay. Ang tagal na, I think, second week or first week pa lang ng February, basag na yung downtrend ng oil. So, nag-accelerate lahat ngayon because, ito na mga nangyayari because of this news. So, parang lumalabas kayo dito. News for me, from what it sounds like, on the shorter time frames, noise. Ingay lang yun. Kumbaga, it'll create the volatility, the movement. But pag tinignan mo siya, pag nag-zoom out ka, tinignan mo yung longer time frames, 1 day, 1 week, makikita mo kung saan talaga papunta to. Kahit na ano pa yung balita. Actually, banggitin ko din na nakita pansin ko nga, even with Bitcoin, yun na nga, we were just talking about it. Sa dami ng bad news, tuloy-tuloy. From Venezuela to now to Iran, tapos yung tariffs, hindi sa dami ng bad news, hindi na bumagsak ang presyo ng Bitcoin. Although, honestly, kung hindi nga siya, kung may effect, kung may cost talaga, kung may effect talaga ang mga balita sa presyo ng Bitcoin, hindi dapat bumaba na ang Bitcoin below 60. Siguro dapat nag-50 na tayo, 40. Ang dami ng bad news tuloy-tuloy. Pero hindi. It was stuck at 63 at the lowest and now it's back up to 66. You know why? Because when you drew a parallel channel sa chart niya on a weekly time frame, makikita mo na halos nandoon ka na sa bottom ng parallel channel. So it's acting as a support. Okay. Now, it's acting as a support. Okay, kaya yung mga bad news, bumababa lang ng konti pero tumatalbog siya dun sa level na yun eh. 'Di ba? Sa level na yun. Kasi nandun na siya halos sa support area niya. Yes. And the question is, kaya niya bang basagin yan? Siyempre, supports can be broken, di ba? Yep. But until basagin niya yon, as a trader, ang tinitignan ko lagi is, nire-respeto ba muna? Yun. Nandun muna ako eh. Yun. Nandun pa siya sa loob eh. Binirespeto pa niya eh. So, hindi ko pa pangungunahan yung market na hindi babasagin niya, kailangan ko na i-short yan. Hindi ganun eh. Hindi ako ganun mag-trade eh. So hangga't nare-respeto niya yung support na yon, especially sa weekly, kailangan i-trade ko pa rin siya based doon sa technicals. No matter what the news is. Yes. Yan. So yun yung importante kailangan malaman ng mga traders. No matter what the news,
the technicals will hold. Mm-mm. Okay. So that's why Bitcoin did not go below the 60. Hindi nga tumama ng 60 eh. Ang daming bad news hindi tumama ng 60. So, ang pinag-uusapan mo dito sa sa technicals mo is the parallel channel na ginawa mo. Yung pinakita, tinuro mo sa amin the other week. Yes, oo. Oh. So ngayon, tignan natin. Ito kasi, gumawa tayo ng parallel channel. Tapos, ang ginawa natin dito, dinraw din natin yung trend niya from the previous cycle to this cycle. So, gusto ko lang pakita sa kanila. Pinakita niya sa akin kanina. Nagulat nga eto. rin ako eh. Ayan. So, pag tinignan mo dito, ayan. Makikita mo, yan the-draw natin yung pattern niya on the parallel channel. Nakita mo itong parallel channel. Yan, dinraw natin from 2020, okay? All the way, yan, 2020 up to 2024. Yan, bumagsak na. Tapos all the way up, yan. Diba? Balik tayo dyan. Tas, Yan na yung bull market, yung last bull market. ito na yung last bull market ng 2024 yan. O, tuman-tuwa tayo dyan, di ba? Up to 2025, sabi natin, uy, ayun na, 2025 October, then bumagsak, nag-bear market Yes. tayo. Now we're here at the bottom. Ngayon, in-extrapolate natin yung drawing na yan, tapos ilalagay natin ngayon siya, move natin, yan. So, tingnan mo, although we broke the bottom of that parallel channel early, we're still along the trend line. So, pag tinignan natin to, Tito, naalala ko yung sinabi mo sa akin kasi October, yung bottom, ayan October din. At 2026. 67, oo. Sakto dyan. Ganda. Sakto. So, tapos, sabihin natin yun, biglang akit na yan. So, meron tayong time period dito, Tito, kung saan, pupos ko lang to, Ikaw ba to? Kung saan pwede nating Mag-accumulate. Pwede mag-accumulate. accumulation period dito para malaman ng lahat. Ano accumulation period natin? Based dyan sa chart na yan, lumalabas na hanggang 2027, September. 2027. Up to 2027. Hindi, early 2027. Early 2027. Yes. So yung accumulation period. Tapos nun, yan ang mag-uumpisa na yan. Oo. Ang uptick niya by 2028, yan na. 2028 is halving year na rin. Halving year, yes, perfect. Which is pag tinignan mo yung halving year, para hindi tayo mawala sa audio. It coincides. So ay nakikita naman lang. Sana pala pwede natin. Kita naman eh. Okay. Nakita, yes, Okay. yes. Makikita mo dito, nagko-coincide siya, Ayun, nakita natin. Tatama siya dyan. Saan na? Yan. Ayun! Tatama dyan. Yan ang having right there. Kung saan yung all-time high na yan ang having. And then, correction ng konti, and then boom. Magpa-first peak tayo. Ating first peak. Pa-play ko to Ito. First peak niya will be around 160. 160. November 2028, roughly. Oo. Tapos, bababa ulit yan. Nagko-correct. 2029, and then June 2029. July, yan, mga July. July, 180 in July. Ayan. Tapos bear market na ulit. Okay. So, yun yung technical analysis na sinasabi mo. So, yun, natutunan ko to kay Tito eh. So, Hindi, natutunan ko sa'yo kung paano pino-forward yung chart. Oo. So, Diba? pero Tito, yun yung interesting kasi yun yung sinabi, naalala ko nung nag-usap tayo the last time. Pwede nyo panoorin yung huling ginawa naming episode na binanggit mo sa akin nga, ano tingin mo yung top? Tapos yung in-extrapolate ko nga yung drawing, yung pattern to the future, nakita-kita mo dito yung top 180. At it happens again a year after, roughly a year and a half after the halving, 'di ba? Pero parang napaaga dito 2030 or 2029 lumalabas eh. Hindi, sakto lang yan. Sakto ba yan? Sakto yan. 2029? Sakto yan. 2028 kasi yung pump talaga. 2029, it will start to decline. Tama, kasi pala 2024 yung halving natin. 2025 yung top peak pala natin. So ito din, 2020, 2029, yung peak. Sakto yan. Na-mention mo kanina, di ba? Last episode, sabi ko mga around 180. Diba? Ang basis ko nun, hindi ko naman pinakita sa yung chart, di ba? Yes, oo nga. Doon mauuntog yan based sa dulo ng parallel channel. Yun ang basis ko nun is the multiplier. Di ba remember? Yes. Pero tayo ng theory na dinidiscuss natin merong diminishing return na si Bitcoin. Yes. Di ba? So last cycle, last bull market,
umakyat lang siya ng 2 times. Yes. 2x, no? So from 60, roughly 60 To to 120. 120, So 2x, you double your money. So a cycle prior to that, it was 3x from 20K to 60K. So Right. 3x. Naman. So 3x, naging 2x. So yung logic will dictate na most likely you're gonna get a lower multiplier next cycle. So conservatively, sabi ko mga 1.5. 1.5. So 120 times 1.5. 180. Ayun. Wow. So meron ka yung confluence. Kaya dumalakas yung probability pag nagkakaroon ng mga confluences. Yun. So yun naman yung beauty talaga ng technical analysis. If you have confluences also, tumalakas yung probability na pwede mangyari at mahit or at least at that certain range, no, na mangyari siya. Yun. Yan. So, ang lesson natin dito, okay, lumalabas that the technicals or the chart or the patterns or the cycle is stronger in terms of movement, predicator of movement kung saan pupunta ang Bitcoin compared to the news. Ang news, good news or bad news, is not the sole indicator nor does it mean na causational siya to the price. Ang nagagawa lang niya ay accelerator siya. Either up or down. So kumbaga, yung mga peaks niya at yung mga bagsak niya, mas mataas lang at mas mababaw. So mas volatile siya. At pag tinignan mo on the shorter time frame, mas maraming ingay. Pero the overall trend will still be the same. So based on that, the future looks very bright. Kasi ngayon, pag bumili tayo ng Bitcoin right now at the price that it is now, 66. yata. O pag 66, ibig sabihin nun, di times 3, magna times 3 tayo, roughly. Oo. O yun, 66 exacto. Oh, di ba? So kung you're buying now and then kung tama yung chart. Tama. Yung chart, kung mangyayari yung chart, you're gonna 3x ka. But if you bought at 120, doon ka sa peak and then you're holding, meron ka 1.5x pa rin naman. It's still a good return. Still return. Okay. So, Tito, do you think ba meron tayong mga blow-off tops na or tulad ng mga dati ng Bitcoin yung talagang parabolic? Kasi dalawang cycle na tayo na double top eh. Yes. No? So, I will be surprised kung magkakaroon tayo ng blow-off top. Pag magkaroon man tayo ng blow-off top, which I don't want to happen, kasi once na magkaroon tayo ng blow-off top, most likely, yung bagsak natin nun, malalim at matagal. So, okay. probably, eto na siguro yung sasabihin nila, this cycle is different. Possible na baka mamaya you'll experience longer bear markets na, tapos deeper bear markets. So, ako kasi mas gusto ko na kung ano yung ginagawa niya, yun lang yung lagi niya. Para mas madali ko siya i-predict. Di ba? Kasi, okay ka na sa 3x. Sa bagay. Sa 1.5x, that's, alam mo na di ba? Kaysa yung, pag binigyan ka niya ng blow-off top, masaya kasi biglang lalaki yung profit mo. Yun nga lang, mag-aantay ka ulit. Ano na ba yung next na gagawin nito? Nagbago ng ugali. Something like that. Okay. So yun yung kaya mas gusto ko. But I don't think na magkakaroon ng blow-off top given na this next cycle kasi or next bull market or this bear market, institutional play talaga. Yes. Which is more predictable than retail. More predictable but prone to manipulation. Okay. Pero do you think the manipulation really plays that much of an effect on the overall trend? Hindi rin. In the middle of the trend, they can probably medyo guguluhin lang nila ng konti. May mga kanila. Yung mga biglang liquidation, yung mga gano'n, no? Pero in the bigger scheme of things, it's still gonna go where it's gonna go. Okay. Yan. With that, guys, I hope may natutunan kayo dito sa episode natin ngayon. At Tito, ako, ang dami kong natutunan as usual from you. And kung nagugustuhan niyo mga ganitong klaseng content, guys, make sure to subscribe to this YouTube channel and also follow mo na rin kami sa mga individual channels natin. Tito, ano yung channel mo para i-promote rin natin sa show? Yeah, just go to my website, www.titovlogs.tv. Especially yung mga gusto magsimula. Marami tayong mga free learning materials doon. Again, the website is www.titovlogs.tv. Yun, okay. And with that, salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. And dito si Tito G. And this is Not Financial Advice. Okay, we'll see you guys next time.